Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, kasama nga sa dumalo, nagbigay ng kanyang assessment at report kay Pangulo Duterte at sa Interagency Task Force itong si Father Nicanor Austriaco, miyembro ng Octa Research Group. Isa siyang pari, at the same time ay biologist, at saka siya ay may turing na scientist na nakabase sa Estados Unidos ngayon, pero every 6 months ay umuwi rin sa Pilipinas, at sila ay nagsagawa ng mga research kaugnay sa COVID-19. Dito sinabi niya na dapat magkaroon ng masayang Pasko, huwag magpanik sa kabila ng banta ng Omicron variant, dahil sa tingin niya ay ina-enjoy na o meron ng may turing na substantial level of immunity sa COVID-19 ang bansa, lalo pat na-record na yung lowest number of cases sa loob ng 20 buwan. At ayon kay Father Austriaco na yung Delta variant na most infectious variant ay napagdaanan na rin ng Pilipinas, although hindi pa tapos ang laban sa Delta variant, pero kumbaga ay kinaya natin. So inaasahan na kayang-kaya rin ng bansa itong Omicron variant. At narito yung ibang mga good news, pampagood vibes na binanggit ng paring scientist kaugnay sa kanilang pagsusuri pag-aaral sa naturang Omicron variant. So there are 3 important questions that the scientists of the world are waiting for. Is the Omicron variant more transmissible? It is likely po that it is more transmissible. Is the Omicron variant more immune evasive? Probably po. The initial data seems to look like that. Is the Omicron variant more deadly? And this is the good news po. It's probably less deadly than Delta. I have to point out po that this is preliminary data, and we are waiting for data from the older populations in the global north, because there are not many lolos and lolas in South Africa. And so most of the patients that we are seeing in the hospitals of South Africa are relatively young. We still do not know po what will happen when Omicron begins to spread in the northern part of the world, where more of the population are older. I also have to point out that hospitalizations are a lagging indicator. It usually takes a week or 2 weeks after a surge to see the hospitalizations. But the data from South Africa is very hopeful, especially since they have already been dealing with the surge for at least a week or 2. And the hospitalizations do not seem to be dramatically increasing po. Next slide, please. Based on this, I would like to suggest the following for preparations for the arrival of the Omicron variant in the Philippines. First, there is no need to panic. Let us celebrate Pasko. This is the best time in 20 months for the entire country. I am so proud to be a Filipino because I boast of this. Here in the United States, I say we have 500 cases po yesterday compared to 120,000. The positivity rate is less than 2%. This is some of the best numbers in the world. And so this is not the time to panic. It is the time to be careful. We have to prepare, but we also have to celebrate, especially since this is Christmas. Yan ang bahagi ng pahayag ni Father Austriaco, na isa nga ring biologist. At dito nga, dahil sa sobrang pagkabilib, humanga itong si Pangulo Duterte kay Father Austriaco, kanyang openly na inalok itong paring scientist na papalitan na niya itong si Health Secretary Francisco Duque III kung siya ay papayag. Ayon sa Pangulo, siya ay masaya na italaga bilang Health Secretary itong si Father Austriaco dahil nakikita niya na magaling at kayang-kayang pangasiwaan ang Departamento ng Kalusugan. Pero sa kanyang tugon, pakinggan natin yung naging pag-uusap ni na Pangulo Duterte at Father Austriaco. I would like to ask you one question, Father. Are you based here in the Philippines? Po, I have a joint appointment po. So I spend August to December here in the United States, and in 10 days po, I will return home to Manila.
You stay here permanently, Father? For 6 months po. 6 months. So I go 6 months in the US and 6 months in the Philippines po. And I go back and forth. And I have 2 laboratories po. One here in the United States and one at the University of Santo Tomas. And my students and I are working on a vaccine for the Philippines. Wow, that's great. I hope you'd succeed. I hope and pray really that you'd be We able must to pray help po. us. Pero mas mabuti, Father, kung dito ka na lang. Hayaan mo na lang. So, mas Salamat po. marami na. I will talk to my superiors po. Well, it's not, well, kami mas gusto namin nandito ka na lang. Kasi, are you still a Filipino citizen? I am po, and I will die a Filipino. Okay. So, we will expect a change of schedule next year maybe. Salamat at maraming salamat sa iyo, Father Austriaco. Maraming salamat po. You have been a great help to us. And God bless you. And the God bless lady you po, in the Philippines. But think about it. Stay longer here. I will po. Nandito ba yung family mo? Father, mother? My mother lives in Las Piñas po, in Manila. And I am currently serving as a balik scientist po from the Department of Science and Technology because I would like to build up. I was trained at MIT here in the United States po, and I would like to bring back my education to the Philippines. I would be happy to appoint you as the Secretary of Health, if that is okay with you. No po. I'm sure. Secretary Duque is doing a fine job po, and he's a Tomasian po. So He has shown even a desire really to rest after all these rocos against him. Sabi ko, I've been forcing him to stay. But he would be happy to give way to you, I'm sure. Yes, Mr. President, to another Tomasian. Salamat, Father. Thank you. Salamat po. Controversial na rally, magiging motorcade dito sa Quezon City. Bukas na po yan, December 8. Kung hindi nagkakamali, holiday bukas, kaya asahan na natin ang napakaraming mga Marcos supporters, followers, BBM, Sara, Tandem, at mga supporters ni Congressman Mike Defensor na tumatakbong mayor dito sa Quezon City. Tulad ng sinabi ko, naging kontrobersal ang dapat ay rally, naging motorcade kasi ayaw ng payagan ng Office of the Mayor na mag-rally ang BBM, Sara, Mike Defensor Group dito sa Quezon City Circle, na hindi mo alam kung anong dahilan talaga at bakit ayaw nilang payagan. Marami pong mga communication ang ginawa sa pagitan ng Malayan, Quezon City, Marcos supporters at ni Congressman Mike Defensor sa Office of the Mayor, Joy Belmonte. Pero hindi nga naging malinaw ang lahat hanggang sa pinagbawalan nga sila at bandang huli pumapayag pero ang dami namang hinihiling. Obvious na hinaras. Dahil dyan naging controversial, nag-viral at itong channel na ito isa rin ho sa ilang beses na tumalakay ng isyong ito. Dahil dyan, bukas nga po ay inaasahang ipapakita. Kani-kanina lang po ay ka-text ko si Congressman Mike Defensor na isa sa mga nag-organize at direkta sa pag-ugnayan sa office ni dating Senador Bongbong Marcos, Sara Tandem, na inaasahan nga nila ang maraming tao bukas. At hindi lang po taga Quezon City. Ang Quezon City po ay isa sa mga baluarte ng mga Marcos supporters noong araw pa hanggang ngayon. Kaya nga naipanalo ng mga Marcos supporters si BBM noong vice presidential election ng 2016 dahil nandito yung maraming mga Marcos supporters sa Metro Manila. At dadalo nga po ang marami pang mga Marcos supporters na nanggaling sa Metro Manila at Karatig Dalawigan, especially dito sa Luzon. Kaya asahan nating mahaba po itong mga motorcade na ito na gagawin mula dito sa Quezon City Circle pa rin, sa circle na yan, papunta ng Commonwealth Avenue, vice versa, hanggang doon sa may papunta na ng Fairview, babalik at tapos mula Quezon City Circle, diretso ito ng Quezon Avenue, Welcome Rotonda, pabalik.
Kaya asahan na natin itong Welcome Rotonda, boundary ng Maynila at Quezon City hanggang Fairview, mapupuno ng tao sa dami po ng motorcade na yan. Itong East Avenue, Visayas Avenue, North Avenue, Kalayaan Avenue, yung namamagitan po, yung circle, hanggang Pilcoa, sigurado pong maakupahan yan ng mga magmo-motorcade. Motorcade po ito, kaya marami. Hindi lang motorcycle, mga private car at iba pa. Dahil ipapakita nga po ng mga Marcos supporters dito sa Metro Manila at Quezon City ang kailang pwersa. At higit sa lahat, sabihin na natin, yun naman talaga nangyari. Karamihan doon sa nabasa ko. Dito sa channel na ito na nag-comment, nagalit kay Mayor Belmonte nung hindi payagang mag-rally sa Quezon City Circle. At ang dami mga dahilan. Yung kinagalit na yan, napag-usapan, naging viral, hindi lang dito, sa buong mundo, kaya itong mga Marcos supporters ay magpapakita ng lakas. Sabi ni Congressman Mike Defensor na aking katext kanina, talagang hirap din silang makipag-coordinate sa mga kinaukulan kasi nga inaasahan nilang dudumugin. At maraming taon darating kasi darating po si BBM at saka Sara. Ang hilingan ng mga supporters ay makapagsalita si Sara o si BBM at si Sara sa harap ng publiko. Pero dahil nga hindi nakapag-rally, motorcade, kaya lalagyan yata ng parang sound system, habang nagmo-motorcade, papayagang makapagsalita si BBM. At yung mga tao, aasahan natin nasa gilid nitong Commonwealth Avenue, North at West, ng Commonwealth Avenue, yung napakalaking kalye, at doon sa mga lugar natin nabanggit. Kasi nga, holiday bukas. Kaya yung ating, ginagawa ko itong advisory ito, para doon po sa mga hindi alam, na baka may mga lakad bukas sa Quezon City, abay baka ho kayo maipit ng traffic. O kung ano man, kasi motorcade, marami. Hindi lang mga motorcade yan, marami ho yung nasa kalye. Nakatulad ng nakikita natin sa mga pinupuntahan ni BBM Sara, Luzon, Visayas, Mindanao, iba yung motorcade, iba yung nag-aabang sa kalye. Yan ang mangyayari kasi holiday. So, dito ho maipapakita ng mga taga Quezon City na supporters ni BBM ang kanilang pwersa. At hindi lang ito sa Quezon City mapapanood. Sa buong mundo kasi yan ay siguradong magbabiral na naman. Magkukulay pula ang Quezon City at iba pang mga lugar na katabi ng Quezon City. Dahil nga po, Metro Manila ang magiging involved dito. Di ba? Ito ay parang dry run na rin. Kung yung mga gunita, nung isang linggo ay binalita ko rin dito na merong salubungan, yung mega wide salubungan na gagawin. Yung galing sa norte, galing sa south ay magkikita dito sa Metro Manila. Malapit na yan eh. Ilang araw na lang. So itong gagawin sa Quezon City para magiging dry run ito dito sa Metro Manila at saka Luzon. Kaya asahan natin humarami talagang tao. Di ba? Ang mga lugar na ito. Although malaki ang Commonwealth Avenue, okay naman. Hindi naman siguro masyado may istorbo yung iba. Pero unawain po natin, wala po tayong magagawa. Talaga hong ganyan ang politika at malapit na ang kampanya officially at iba pang galawan ng mga kandidato. Lahat naman political party at presidential candidate ay gumagalaw sa kung saan lugar. Kaya lang ho, iba ho itong mga supporters ni Marcos na talagang solid at namumula talaga sa dami. Kaya asahan na natin ito bukas. So attention sa Quezon City Police Department, sa mga kinaukulan, especially ang Metro Manila Development Authority, mag-prepare kayo kung paano ninyo makontrol na huwag naman masyadong maapektuhan yung ibang motorista. Pero wala tayong magagawa nga. Mabuti nilang at malapit sa EDSA. So maraming pwedeng daanan, lusutan. Kasi Quezon Avenue, EDSA, malawak yan. Tapos Commonwealth Avenue, malawak. So maraming pwedeng lusutan. Yun lang mismo circle hanggang sa harap ng City Hall. Naku, baka magulat si Mayor Joy Belmonte. Yung galit ng mga Marcos supporters, magulat siyang ganun palang karami ang magpapakita bukas. So ayan po. At palaala lang ho, siguro parang pagtulong na rin natin, reminders, so magdala kayo ng tubig. Dahil uhaw yan eh. At saka pampalit ng damit. Pag pinawisan kayo, dahil iba dyan, hindi naman motorcade lang, lakad. O yung iba ay nakaabang sa kung saan dadaan. So yan ho, ang sabi ni Congressman Mike Defensor, papayagan nila or magkakaroon ng pagkakataong makapagsalita si Bongbong Marcos kahit na sakay man sa truck yan kung saan man sakay. Hindi pwedeng tumigil sa isang lugar na parang rally kasi nga hindi pinayagan eh. Sayang eh. Kung itong Quezon City Circle eh, hindi pinagdamot ng lokal na pamahalaan, eh di siguro madidinig nyo ng malapitan at makikita rin ng malapitan ang tandem na ito. BBM, Sara Duterte nga po na kandidato sila sa national position. So ayan po ang advisory lang para malaman nyo, para ho kayo makapaghanda. At hindi kayo magulat kung kayo may mga lakad dito sa Quezon City. Bukas, December 8 na yan. Holiday pa ang Quezon City. Kaya ho, timing ito para dun sa mga may pasok, pwede silang sumama.